Pero ang gusto pong maintindihan ng bawat isa sa atin ngayon, na kung ikaw tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, tumanggap ka ng seremonya ng bautismo, dapat maintindihan mo na umalis ka na sa kingdom of Satan and you have been transferred to the kingdom of God. Ang sabi po ng Biblia, chapter 4, verse 4 ng 2 Corinthians, ay ganito, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ano po yung sabi sa first part? Ang sabi dyan, sino po yung nagpapalabo ng isipan ng ating pong ng ating pong pag-iisip tungkol dun sa pagkakilala natin kay Kristo at sa gospel na daladala niya? Sino daw po? Yung God of this world. At kung papansin din po ninyo yung structure ng salita dyan, yung God o God na nakalagay dyan is small letter. Sa mga nag-aral ng konting Bible language at translations, ang ibig pong sabihin nun is, hindi yan nagpe-pertain dun sa true God. So yung God of this world, na binabanggit sa chapter 4, verse 4 ng Corinthians, is sino? Si Satan. Sino po ang God ng sanlibutang ito? Simula nung kumatok kay Eva at ay Adan, si Satanas, at kanila pong pinapasok si Satanas sa sanlibutan, siya na po ang namuno at naging Diyos ng sanlibutan ito. Kaya yung mga Diyos-Diyosan na nakikita natin, mapag-gadgets man yan, o yung literal na mga imahen, lahat po yan, it pertains to Satan. Kasi siya na yung pinakagad ng sanlibutan. Kaya po kailangan, ang sabi natin Panginoon, kailangan hanapin nyo muna yung kingdom of God. His kingdom. Bakit? Ang sabi pa po dyan, next, unang punto na gusto ko pong maintindihan natin, all men are born in the kingdom of Satan. Lahat tayo, simula na pagkalabas natin sa sanlibutan, ay pinanganak na tayo sa kingdom na kung saan ang Diyos na umiiral ay si Satanas. Kaya ang sabi sa 51 verse 5 ng Psalm, behold, I was shapen in iniquity, and in sin my mother conceived me. Hindi po ibig sabihin paglabas ng bata, makasalanan na siya. Ang ibig po sabihin, ang tendency ng bata na yon, habang lumalaki siya, uuwi rin siya sa kasalanan. Kaya ngayong bata, di ba, tinuturuan natin ng mabuti. Huwag ka magsisinungaling ha, huwag ka mangungupit. Pero dumating yung panahon, yung mga hindi natin tinuturo sa kanya, yun yung ginagawa niya. Kasi yun ang ating tunay na features. Yun yung meron sa atin after sin. So, ang pinaka-tendency talaga ng tao ay magkaroon ng kasalanan. Sinasabi natin, huwag silang magmura. Pero lumabas lang dyan ng kaunti, marunong na magmura. Bakit ang dali natin i-adapt yung mga bagay na hindi maganda kaysa dun sa mga bagay na maganda sana natin ipakita? Kasi yun po ang meron na katangian ng tao after sin. Dahil nga ang God ng sanlibutan ay si Satan. At ano pa po sabi ng chapter 5 verse 44 ng John? You are of your father, devil. So meron din pong mga anak si Satan at ang demonyo. Hindi lang po si Jesus, hindi lang po ang Diyos ang may anak. May anak din po siya. Ang sabi niya, and the last of your father you will do. He was a murderer from the beginning, abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh his own, for he is a liar and the father of it. Ano ibig sabihin mga kapatid? So, nung pinanganak tayo sa sanlibutan, nandito tayo sa kingdom na kung saan ang sanlibutan na to ay pinamumunuan ni Satanas. Kaya wag po tayo magtataka na kung yung buong sanlibutan na to ay maraming kaguluhan, maraming hindi magandang nangyayari. Corruption sa politics, sa government. Talagang normal na mangyayari na meron po sa sanlibutan. Magulo. Puno ng inequity. Kaya ang ating pong dapat maintindihan at ma-disclose sa ating sarili, makapag-stand tayo kung sa ano yung truth. At kung ano yung truth na alam natin, we can share it to the other people, whatsoever, tanggapin nila o hindi. Ganun po. Kaya ang titignan natin mga kapatid, we have to prioritize the kingdom of God. So, isa sa mga dapat natin maintindihan, una, tayo bilang nasa loob ng church, next, we are transferred to the kingdom of God by being born again. Sino po dito yung mga nabautismuhan na? Siguro naman, karamihan. So, ibig sabihin, tayo na
ay tumanggap nung paglipat sa kingdom of heaven, hindi na sa kingdom of Satan. Ano? So we have to understand na sa sanlibutan pa lang ito, kailangan natatamasan na natin yung pagiging nasa kingdom of God. Kaya bandang dulo, maintindihan natin bakit lahat binibigay na sa atin ng Diyos Kasi we are in His kingdom and we are His child. Pero ang gusto pong maintindihan natin about sa atin ngayon, na kung ikaw tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, tumanggap ka ng seremonya ng bautismo, dapat maintindihan mo na umalis ka na sa kingdom of Satan and you have been transferred to the kingdom of God.